Anong hasian sa kita? Tiyo, iyon ang napag-usapan mo noon. Ikaw ang maglalabas ng pera, ako ang maglalabas ng tao. Ang kikitain sa pagpalaot at pangingisda, hati tayo sa kalahati. Lin Fanshon, pa-cute ka ba? Barko, ako ang bumili. Ang mga customer, isa-isa kong kinontak. Ikaw na wala ngang lisensya sa pangingisda sa dagat. May karapatan ka pang humingi ng hati. Pero noon ka. Hay, malinaw na malinaw ang pangakong 50-50, ha? Sino ba ang nangako, may kontrata ka bang maipapakita? Eto, 20 Kunin mo na at umalis ka agad. Amoy isda ka na naman ang baho mo. Noon, kayo pa ang nagmakaawa na tulungan ko kayo. Noong panahong iyon, kulang kayo ng 100 sa bawat biyahe ng barko ninyo sa dagat. Kayo mismo ang pilit na nagmakaawa na tulungan ko kayo. At nangako kayong bibigyan ako ng 50-50 na hati. Ang ending, kumita ako ng 3 milyon sa isang taon. Tapos 20 bilang ang ipapamigay sa akin. May konsensya ba kayo? Kalokohan. Naglabas din ako ng pera at ako rin ang tumakbo para sa mga customer. Ako ang pinakamaraming inambag. Ako ang may pinakamalaking ambag. Ikaw na pa-cute, lumabas ka lang naman ng dagat at naghagis ng lambat. Ganyan kababaw na trabaho kahit sino kaya. 20 sobrang laki ng aanon para sa akin. Ulitin ko, sigurado ka bang hindi mo susundin ang napagkasundo ang hatian? Managinip ka na lang, hindi ka bagay sa paghahati ng pera. Yung 20 sa mesa, pwede mo nang kunin. Yung 20 sa mesa. Sa susunod, magtrabaho ka ng maayos. Huwag ka nang mangarap ng gising. Gets mo ba, hahaha? CJ. Hindi na ako magtitiis. Lin Fanshon, ikaw na pasaway. Naglalakas loob ka pang manggulo sa handaan ko. Lin Jinbiao. Pambayad ito sa operasyon sa puso ng tatay ko. Tatanggihan mo pa. Babawi ako nito ng 100 beses. Maghintay ka. Hoy, maliit na pasaway lang pala. Mga pasaway lang naman lahat. Anong gulo naman ang kaya nilang likhain? Lahat kayo, makinig sa akin. Simula ngayon, walang pwedeng magdala kay Lin Fanshon sa dagat. Kahit sinong tumulong sa kanya, ay kalaban ng pamilya Lin. Lin Fanshon, tandaan mo. Kapag inaway mo ang pamilya Lin namin, iisa lang ang daan mo. Masyado pang bata si Shunzi. Kung may utak lang sana siya, hindi niya gagalitin si Lin Jinbiao. Kung maglalakas loob siyang kalabanin ang tiyuhin niya, siguradong yari siya. Lao mo, bukas pumunta ka sa pantalan. Ipasa mo ang sinabi ko. Ipapa-blacklist ko si Lin Fanshon. Naiintindihan, Lin. Gagawin kong hirap na hirap gumalaw si Lin Fanshon. Tandaan mo, gamitin mo ang pinakamabagsik na paraan. Para hindi na siya makabangon habang buhay. Mananatili siyang nakabaon sa ilalim ng dagat habang buhay. Sa harap ng pinto ang pamilyar sa kanya. Unang beses na naramdaman ni Lin Fanshon na napakabigat ng bawat hakbang. Bumalik na si Ashun. Napagod ka ngayong taon, ano? Umupo ka muna at uminom ng tubig. Nakuha mo na ba ang hatian mo, Shunzi? Ngayong taon, kumita ka ng ilang milyon. Hindi ka pababayaan ng tiyo mo. Kumita sina mama at papa ng mahigit 3 milyon. Pero si Lin Jinbiao, 20 lang ang ibinigay sa akin. Nang humingi ako ng hatian, sabi niya ipa-blacklist niya ako. Hindi ko hahayaang may sinuman na magsama sa akin sa dagat. Ang lakas ng loob mong ganyanin kami ng ganito. Pupuntahan ko siya para singilin siya. Ashon, dalhin mo agad sa ospital. Ashon. Bigla ang atake sa puso ang pasyente. Kailangan ng bypass surgery sa puso. Magbayad ng 150 sa loob ng 24 oras. Kung hindi masisimulan ang operasyon. Nanganib ang buhay ng pasyente. 30 lang ang pera ko ngayon. Magbabayad muna ako ng 30 ang kulang hahanapan ko agad ng paraan. Kung hindi rin lang, wag na lang gamutin. Anak, wag na nating ituloy. Matanda na ang tatay mo. Ayaw kanyang pabigatan. Kung 150 ang ilalabas. Mas mabuti pang ipag-asawa ka na lang.
Ang tatay ko, buong buhay niya akong sinangga sa ulan at bagyo. Kailangan ko siyang pagalingin. Pero, anak, wala tayong ganong pera. Ma, may paraan ako. Kaya kong kumayod at kumita. Shunzi, henyo ka sa paglalayag. Sigurado akong mahahanap mo ang alamat na Golden Fishing Ground. Lolo, hahanapin ko talaga ang Golden Fishing Ground. Sa dami ng taon, sinusunod ko palagi ang utos ni Lolo. Bawat paglayag ko, binibilang ko iyon ng 2 o 3,000 ulit. Nahanap ko na sana ang Golden Fishing Ground. Handa na sana akong ibahagi ang magandang balita na ito. Magdiriwang sana ako ng bongga. Pero ang pamilya ni Lin Jinbiao, mga walang utang na loob. Binaklas nila ang tulay pagkatapos tumawid. Kung ganun, akin na lang ang Golden Fishing Ground na ito. Baka ang kaluluwa ni Lolo ang gumagabay sa akin. Sa kritikal na sandaling ito, naibunyag ang tunay na pagkatao ni Lin Jinbiao. Ito ang chance ko na bumawi. Iyan ang iniwan ng lolo mo. Gamit ito, mahahanap mo ang Golden Fishing Ground. Sean, huwag ka nang mangarap ng gising. Hinahanap na iyon ng lolo mo buong buhay niya pero wala pa rin. Puro imbento lang ang Golden Fishing Ground. Ma, mahahanap ko ang Golden Fishing Ground. Huwag kang magpakatanga sa paghahanap ha. Walang awa ang dagat. Makakamatay iyan. Hindi na rin magtatagal ang tatay mo. Ayoko nang mawala ka pa. Anak ko. Siguradong sigurado ako. Magtiwala ka sa akin. Hintayin mo ang magandang balita ko. Bakit nga ba napakahirap hanapin ang Golden Fishing Ground sa lahat ng mga taong ito? Dahil palagi nitong binabago ang lokasyon. Para makwenta ito, kailangan ng kumpletong pagsusuri. Kailangang isaalang-alang ang agos ng dagat at hugis ng ilalim nito. Kailangang isaalang-alang ang ugali ng mga lamang dagat. Kailangang isaalang-alang ang panahon ng paglipat ng mga isda. Ang pagbalik ng mga isda at ang lalim ng tubig, kasama ang iba pang kondisyon. Pero nakwenta ko na. Pupunta ako sa Golden Fishing Ground para kitain ang bayad sa operasyon ng tatay ko. Sige na, umalis ka. Huwag kang lalapit dito, ang cute mong pasaway. Tio Lee, ano ang ibig mong sabihin? Wala naman akong ginawang masama sa iyo, ah. Sinabi ng tiyo mo. Walang may lakas ng loob na kausapin ka. Putulin ang supply nila ng lamig at yelo ng sinumang susubok. Huwag kang lalapit para tulungan ako. Hoy, huwag kang makialam. Ikaw na cute. Hindi ka pa ba umaalis? Ano ang tinitingin-tingin mo, ha? Uy, hindi ba si Lin Fanshon yan? Masakit sa pakiramdam ang hindi ka makakilos kahit isang hakbang, di ba, ha? Lin Fanshon, sinasabi ko sa iyo. Sa lungsod ng Sihay, laging didikit ang talampakan ko sa mukha mo. Huwag mong isipin na makakaahon ka. 30 taon sa silangan ng ilog. Huwag apihin ang batang mahirap. Lin Jayahao, maghintay ka sa akin. Siguradong aangat ako balang araw. Ha, parang aso lang siya, ha. Ha. Brother Sean, nabalitaan namin na may problema ka. Pinahirapan ka ba ng tiyo mo hanggang magmukha kang basahan? Barkong Fakay, natawa ka ba? Barkong Fakay, may bangka kami, Brother Sean. Barkong Fakay, sabay tayong maglayag, ano sa tingin mo? Tingnan mo. Iyan ang bangka. Bangka mo iyan. Lumanga ang bangka. Pero sa pangingisda sa dagat, kaya pa naman. Howzy, gusto kong subukan ang Golden Fishing Ground. May lakas ka bang lumaban? Golden Fishing Ground. Sabi-sabi, puno roon ng mga nakatagong bahura. Puno ng malalakas na agos at matinding bagyo ang lugar na iyon. Hindi, Brother Sean. Ang tapang mo naman maglaro. Hindi naman ako humaharang. May 10% akong paniniwalang babalik tayong puno ang kargamento. May lakas ka bang sumama sa akin at sumubo? Ngayon ang panahon ng malaking yellow croaker. Kapag isang bagsakan ang huli, makakaahon tayo at makikilala. Sisikat tayo at yayaman. Kailan tayo aalis, Brother Sean? Brother Sean, kumpleto na ang lahat ng pakain. May hipon, laman ng isda, bituka, at atay ng baboy. Howzy, maghanda na tayong pumalaot.
Barkong Fakay. Uy, sino ba ang napakabait? Hindi ba iyan ang mabait na si Lin Fanshon? Uy, hindi ba iyan si mabait na Lin Fanshon? Walang bangkang tumanggap sa iyo. Kaya nakapulot ka pa ng ganitong kayamanang bangka. Ha ha ha. Ang sirang bangkang ito, isang biyahe pa lang sa dagat, wala na agad itong kita sa gasolina. Ipanghuli mo ng isda ang bangkang ito, pakain pa lang sa pating, halos wala nang pinagkaiba. Ha ha ha, uy. Fanshon, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumapit ka na ngayon at humingi ng tawad sa akin. Palalamunin pa kita ng maayos. Hindi ako nakikipagbasagan ng bibig sa mabubuting tao. Hauzi, sa paglalayag, kailangan natin. Ang lakas naman ng loob ng mabuting tao na maliitin ako. Sabihin mo sa lahat ng mga ngalakal, bawal bumili ng isda ni na Lin Fanshon at Su Hao. Sino mang bibili niyan, laban na sa pamilya Lin ko. Pairutin ko silang bulok sa bodega ng isda ang lahat ng huli nila. Walang kahit isang sentimo ang makukuha nila. Si Brother Lin. Brother Sean, sobra talagang sama ng pamilya ng tiyo mo. Pagbalik ng Golden Fishing Ground natin, gagamitin ko ang totoong buhay para sampalin sila ng malakas. Ipapakita ko sa kanila na walang makakapigil sa buhay ni Lin Fanshon. Nasa akin ang kapalaran ko, hindi sa langit. Feke. Mag-ingat, mag-ingat. Napakalakas na bagyo. Pakibalik agad. Masama ang panahon, Brother Sean. Masama ang panahon, Brother Sean. Bumalik na agad. Kung hindi, pati tao at bangka lulubog sa ilalim at magiging pakain sa isda. Huwag matakot, habang mas malakas ang bagyo. Mas mahal ang isda. Barkong Fakay. Brother Sean, huwag ka nang pumunta. Huwag na, ayoko nang tumuloy. Hindi pa ako nagtatagumpay. Magtiwala ka sa akin. Malapit na tayong makarating sa Golden Fishing Ground. Biglang bumaba ang antas ng dagat. Lumitaw ang malalawak na bahura na parang lambak. Kuya Sean, bahura ito. Huwag kang gagalaw kahit bahagya mo lang mahawakan yan. Huwag kang gagalaw kahit bahagya mo lang mahawakan yan. Huwag kang gagalaw kahit bahagya mo lang mahawakan yan. Dito na tayo mapapahamak. Hauzi, magtiwala ka sa akin. Kuya Sean, kahit isang malakas na agos lang, kayang durugin ang barko natin. Lagot na tayo. Itatapon ng mga alon ang barko natin sa mga bahura. Pipisain tayo hanggang maging basurang bakal. Pipisain tayo hanggang maging basurang bakal. Narating na natin ang Golden Fishing Ground. Ay, Kuya Sean, ayos lang kami. Ay, Kuya Sean, ayos lang kami. Ay, Kuya Sean, ayos lang kami. Haha, sa pagdaan sa bagyo at sa mga bahura sa ilalim ng dagat. Makakarating tayo sa isang malalim na palanggana. Ang palanggana ay ligtas na taguan at pamugaran ng mga isda. Tama, ito nga ang alamat na Golden Fishing Ground. Pun ito ng mga mamahaling huli. Mukha ngang Golden Fishing Ground. Tiyak na si Hauzi ang magbababa ng lambat. Kuya Sean, wala naman dito. Barkong Fakay. Kuya Sean, nagkamali ba tayo? 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 Walang Golden Fishing Ground dito. Walang Golden Fishing Ground dito. Walang Golden Fishing Ground dito. Hindi magkakamali si Hauzi. Siguradong may nakatagong kawan ng ligaw na yellow croaker dito. Pumunta ka sa kabila, Hauzi. Magtapon pa tayo ng ilang lambat. Barkong Fakay. 3. Kuya Sean, itong basurang lugar na to. Bukod sa putik at mga buto ng isda.
Wala ni isang kaliskis. Kuya Sean. Sa basurang lugar na to, bukod sa putik at mga buto ng isda. Wala ni isang kaliskis. Wala tayong napala sa pagpunta rito. Lugi tayo ng husto, Kuya Sean. Tanggapin mo na. Ang mga tala ng lolo mo ay mula pa 20 o 30 taon na ang nakalipas. Golden Fishing Ground. Paano naman ito maghihintay sa atin ng 30 taon? Niloko tayo. Impossible. Ito ang Golden Fishing Ground. May kawan ng isda dito, sigurado. Hindi ako maaaring lokohin ng lolo ko. Magtapon pa tayo ng isa pang lambat. Kuya Sean, hindi na pwedeng magbaba pa ng lambat. Kung magbaba pa tayo, maubos pati langis pabalik. Kapag naubos ang gasolina, ano pa ng kaibahan? Kuya Sean, hindi pa ako nakakabuo ng pamilya. Hindi ako nangangahas lumaban ng todo. Kailangan na nating bumalik sa Pampang. Hauzi, patawad. Nagpadalos-dalos ako. Kuya Sean, kahit pumalpak tayo ngayon, may susunod pa. Uulit tayo. Pero wala nang oras ang tatay ko. Kailangan kong makahanap sa loob ng 24 oras. Ng 150,000 para sa bayad sa operasyon. Dahil ayaw niya tayong tulungan. Hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan. Uwi na tayo. Hihiram ako ng pera para matulungan si Tiolin na makalikom para sa operasyon. Hauzi, hindi mo na kailangang manghiram. Alam ko na, alam ko na. Hauzi, hindi mo na kailangang manghiram. Alam ko na. Nakita mo na. Sa ilalim ng mga batong pader na iyon. Hinugasan ng tubig dagat at nabuo ang isa pang butas na parang kuweba. Libo-libong butas na kuweba sa ilalim ng dagat. Nagtatago lahat ng isda sa loob. Kung troll net ang gagamitin, paano ka makakahuli ng isda? Mas lalo lang mahihirapan. Hindi pwedeng ibaba ang troll net sa may bahura. Siguradong kakapit ito sa ilalim. Kapag kumapit sa ilalim, yari na. Sino bang nagsabing troll net ang gagamitin? Diretso tayong mangisda. Ipatabi ang bangka sa gilid ng bahura. Malalaking huli ang habol natin. Si Kuya Sean ay buong magdamag ng nangingisda. 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 Nasaan ang isda? Ang Golden Fishing Ground talaga, pang-asar na negosyo. Uwi na tayo. Huwag kang kabahan, Hauzi. Pakiramdam ko, hindi tayo makakahuli ng isda. Hindi dahil walang isda sa ibaba. Kundi natutulog ang mga isda sa gabi. Kapag nagising ang mga isda sa madaling araw, doon kakagat ang malaking huli. Nandito na ako, Hauzi. Harpoon na, hindi maliit ang isang ito. Ang malaking huli ni Hauzi. Halika, tulungan mo ako. Siguraduhing mayahon. Kumapit ka, Kuya Sean. Tutulungan kita. Ako, Kuya Sean, bluefin golden gunfish ito, 4 o 500 gin ang bigat. Nakabawi na tayo. Bumaligtad na siya. Hauzi, kapag kumagat na ang isda at lumamig ang tubig, yari na. Naabot ko na. Ako ang may hawak ng kapalaran ko, hindi ang langit. Tingnan mo ang taba nito. Tingnan mo ang kinis at kulay. Premium na huli talaga ito, pero Kuya Sean. Saan natin ito ibebenta? Nagsalita na si Lin Jinbiao. Sa buong lungsod ng Sihay, walang mangangahas tumanggap ng kalakal mo. Hindi kay Lin Jinbiao ang langit. Seafood na may special price. Premium seafood. Seafood na may special price. Saan ka ba galing? Master. May 2 akong bluefin golden gunfish na tig 500 gin. Bibili ba ang hotel ninyo? Sige, sige, umalis na kayo.
Sino ba itong mabait na to? Wala kang kahit kaunting paninindigan. Ang Bluefin Golden Gunfish na tinda ng Penglai Pavilion namin. Ang special price seafood ay pawang top grade na goods, diretso at airship mula sa island breeding farms. Anong magandang bagay ang mapapala ng mabait na tao tulad mo? Punta ka sa master at silipin mo. Siguradong tatanggapin mo. Asarin mo pa ako at gagantihan kita, maniwala ka o hindi. Asarin mo pa ako at gagantihan kita, maniwala ka o hindi. Anong karapatan mong murahin ang tao? Anong karapatan mong murahin ang tao? Anong karapatan mong murahin ang tao? Special price seafood, Lolo, huwag kang tamarin. Lolo, huwag kang tamarin. Kamakailan. Sa bandang island country, pinutol ang supply namin ng Bluefin Golden Gunfish. Maghanap ka agad ng ibang source. Suzong. Nakakuha ako ng 2 Bluefin Golden Gunfish sa dagat. Tatanggapin ba ninyo ang top grade na kalakal? Sobra ka na, mabait na tao. Hindi ka pa ba tapos, Laolu? Ang tigas mo, ha? Kung magnenegosyo ka sa Penglai Pavilion namin, bisita. Sasalita ka lang ng bastos. Punta ka agad sa EFE at mag-resign ka na. Hindi ka kasya sa Penglai Pavilion namin, napakalaki mong istorbo. Suzong, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Hindi ko tinatanggap ang tawad mo. Bro, ako ang may mali. Pakiusap, tulungan mo akong mamagitan. Gusto pa rin kita. Yung astang pasaway at di mapigil mo kanina. Maputi at pino ang laman. Siksik sa taba at langis. Ang taba at himaymay, parang premium snow beef. Ito ang dekalidad na bluefin tuna, ha? Napakahusay na klase at umabot pa sa 500 gin ang bigat. Mula nang mahuli ni Subos hanggang maihatid dito. 6 na oras lang ang lumipas. Samantalang ang frozen fish mo, ipina-air cargo mo pa. Hindi lang basta galing sa fish farm. At hindi bababa sa 18 oras ang inabot. Sino ngayon ang mas mataas ang kalidad? Hindi na kailangan pang sabihin, di ba? Luma, imulat mo ang mga mata mo at tingnan mo ng mabuti. Dahil sa kabastusan mo. Ang Penglai Pavilion ko. Halos mapalampas ang pagkakataong ito. 2 napakahalagang premium bluefin tuna. Alam mo ba kung gaano kalaki ang lugi? Tanggal ka lang at awa ko na yun. Subos, satisfied ka ba sa premium na kargang ito? Siyempre, satisfied. Ang 2 premium na bluefin tuna na ito. Pwede itong kang supply sa mga top level na big boss. Basta maibigay mo sa akin ang 2 isdang ito. Hindi lang nito lulutasin ng husto ang krisis ko sa kakulangan ng stock. Mas lalong papasiglahin pa nito ang negosyo ko. Kung ganon, Subos, pangalanan mo ang presyo. Paano kung bayaran agad dito mismo? Subos, happy to do business with you. Pumasok na ang 600 . Pumalaot ako sandali. Kumita ako ng 600 . Anong klase itong pangingisda? Para kang naghukay ng ginto. How, kumita tayo ng 600 sa lakad na ito. Hati tayo. Hindi pwede, Kuya Sean. Ikaw ang pinakamalaking naghirap at nagpuyat. 20 bilang ang kukunin ko, sapat na. Pumasok na ang 300 . Hoy! Sean, may problema. Si Lin Jinbiao may dalang grupo ng mga tauhan. Hinarangan nila ang pantalan. Hoy, Sean! Lagot tayo. Si Lin Jinbiao at ang mga tauhan niya nakaharang sa pantalan. Sinasabi nilang kinuha mo ang secret handbook niya sa paglalayag. Gusto nilang umamin ka ng mali. Masama talaga ang pamilya ni Lin Jinbiao. Kuya Sean, hindi na tayo makauwi. Ano na? Huwag kang matakot, may paraan ako. Boss. Pwede akong mag-supply ng premium bluefin tuna ng pangmatagalan. Gusto mo bang makipag-partner? Kung gusto mong humingi ng proteksyon ng pamilya Su, pwede rin. Bukas, kaya mong magbigay ng 2 piraso. Ng premium bluefin tuna na lampas 500 gin. Papayag akong protektahan ka. Usapan.
Ang bangka ko. Nye. Sino kayo? Bakit niyo sinisira ang bangka namin? Nye. Anong ginagawa niyo, ha? Hoy bata, gusto mong kumita sa teritoryo ko. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Boss Sharp, galit ako. Malala ang magiging kapalit. Ngayon, hindi lang kita papalampasin sa bangka mo. Kailangan mo pang bayaran ang danyos ko sa sakit ng loob. Kung hindi ako magbayad, subukan mo nga. Narinig kong mabait ka raw, Ding Sharp. Kung gusto mong galawin ang partner ko sa Pinglai Pavilion. Si Suksyaksya, ha? Aba, malaking pagkakamali to. Hindi ko alam. Ikaw ba ang partner niya? Kung alam ko lang. Ni hindi ako magdadalawang isip na ipaayos ang barko niya. Ding Shark, makinig ka sa akin ng mabuti. Si Lin Fanshon hindi lang partner ko. Kaibigan ko rin siya. Simula ngayon, kung may naipit siya rito o may problema sa kanya. Ako ang hahanapin mo, Ding Shark. Nga, sabi ni Miss Su. Naipagawa na raw ni Miss Su ang barko ko. Ang dalawang Blue Marlin bukas at ang Golden Needlefish. Hindi na pwedeng ibigay bilang kabayaran sa danyos mo. Hi, Ding Shark. Pinapapili kitang agad samahan siya at maghanap ng mas maayos na barko. Kung hindi, pagpapaliwanagin ka ng boss mo. Kuya Deng, itong barko ay buong bakal ang pagkakagawa. Kahit bumangga sa bato, hindi to basta-basta madedenyorm. Hybrid ang makina, diesel at kuryente. 30% tipid sa krudo, tapos may seawater freshness system at ice cooling. Parang barkong galing sa panaginip, sobra sa ganda. Magkano ba ang barkong to? 2 milyon. 2 milyon. 270,000. Sige na nga, 2 milyon na lang. Kailangang masaya si Miss Su. Ice wipe mo na. Maraming salamat, General Manager Deng, sa pag-aayos ng barko namin. Bibigyan namin kayo ng bagong-bago. Sa mga susunod na araw, ililibre namin kayo ng sariwang seafood. Sa mga susunod na araw, ililibre namin kayo ng sariwang seafood. Sa mga susunod na araw, ililibre namin kayo ng sariwang seafood. Counter ng transaksyon. Haizi, sumakay ka na at subukan mo ang bangka. Ang galing ng paandar na to. Kuya Sean. Nakakainis, sana ngayon na lang ako pumunta sa Golden Fishing Ground at rumampa roon. Ngayong gabi na. Ngayong gabi, magpapatama tayo ng mas malaki. Kuya Sean, hinahabol tayo ng barkong Jinbiao ng pamilya mo. Mukhang hindi sila gusto lang makipag-usap ng maayos. Lin Fanshon. Narinig ko, kailangan mong makahuli ng 2 Blue Marlin at 1 Golden Needlefish. Nagpatunog ako ng 10 panghudyat sa isda. Ngayong gabi, kahit isang isda, wala kang mahuhuli. Gusto mo raw makipaglapit sa pamilya Su, panaginip mo lang yan. Ang cute ng bata ni Lin Jiahao, pero ang sama ng loob niya. Hindi ka natatakot na makipagsabayan sa akin sa gitna ng dagat. Mas bata pa si Lin Jiahao kaysa sa akin. Ngayon, tuturuan ko siya kung ano ang ibig sabihin ng paglalayag. Full speed, habulin ang barko niya. Ngayong gabi, hindi lang niya mahuhuli ang Blue Marlin at Golden Needlefish. Pupulutin din niya ang sira ng barko niya. Ha 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 ha! Kuya Sean, parang sasagpangin tayo ng barkong Jinbiao. Mas matibay pa ang barko niya kaysa sa bagong barkong Sean. Kapag nabangga tayo, sayang lang ang barko natin. Huwag mo nang pansinin siya. Hayaan mo siyang lumapit. Ha ha ha! Bilisan mo, gasgasin siya. Gilingin mo siya hanggang mawalan siya ng pag-asa. Moo! Ano nang nangyari? Biglang umurong ang alon, Kuya Hao. Naipit tayo sa lugar na may mga bato. Napakanipis at matalim na mga bato. Nabutas ang ilalim ng barko natin. Malala ang sitwasyon.
Lagot, mahigit 200,000 ang gasto sa barko. Nakipagsabayan sa akin si Lin Jiahao. Pero kulang ka pa sa lakas. Gusto mo yatang angkinin ang barko ko. Nasiraan na ba ang sarili mong barko? Masakit din sigurong mawala ng ilang milyon, ano? Hahaha, Lin Fanshon. Hintayin mo ako. Hindi pa tapos ito. Ngayon ang opening feast para sa 600 gin na premium na blue pomfret at tuna. Pakiakyat ang aming hari ng isda na si Lin Fanshon para maggunting ng ribbon. Ay nako, sa buong buhay ko. Unang beses ko pa na makatagpo ng ganito kataas na kalidad na blue pomfret at tuna. Hindi ko mapigilang lumaglag ang laway ko. Premium na isda ito, 3 oras pa lang mula nang iahon sa pampang. Kuya Lin, talagang karapat-dapat kang tawaging hari ng isda. Ikaw nga ang numero 1 na hari ng isda sa lungsod ng Sihay. Nakakapagbigay ka ng pinakamasarap na sangkap sa lahat ng bigating tao. Karangalan ko iyon. Kuya Lin, sa Miyerkules ng susunod na linggo ang birthday banquet ng lolo ko na 73 na. Kailangan ko ng 800 gin na premium na blue pomfret na hari ng isda. Kaya bang makakuha ng pambuhat ng swerte? Kung makakakuha ka, maglalabas ako ng 1,000,000. Ay Sean, kaya mo ba? Kamakailan sa malayong dagat ako. Nakadiskubre ng isang bagong golden fishing ground. Huwag na 800 gin na hari ng isda. Kahit 1,000 gin kaya. Kung 1,000 gin, 1,000 gin talaga. Maglalabas ako ng 3,000,000 para bilhin. Sige, 3,000,000 na. Mga kaibigan, salamat sa suporta ninyo sa Penglay Pavilion. At salamat din sa pagsuporta kay Lin Fanshon. Ipinapangako ko na kapag kailangan ninyo ng blue pomfret at tuna, kaya naming mag-supply. Saka maraming salamat kina Boss Su at Boss Lin. Haha, wag ninyong pahintuin ang supply ninyo. Nakasalalay sa mga ito ang malalaking deal namin. Sean, salamat sa'yo. Ang premium mong blue pomfret at tuna ang nagpasok sa akin sa mundo ng mga bigatin. At nakapagpalawak ako ng mahigit 100 top-level na koneksyon. Palagi kang pinupuri ng tatay ko. Ikaw na ngayon ang malakas kong koneksyon. Boss Su, win-win ang partnership natin. Pero kagabi, ang pinsan kong si Lin Jiahao ay napahiya sa harap ko. Pero kagabi, ang pinsan kong si Lin Jiahao sa harap ko ay napahiya. Nawala sa kanya ang isang malaking fishing boat na nagkakahalaga ng ilang milyon. Si Lin Jinbiao, sobrang petty at naghihiganti sa kahit maliit na bagay. Hindi niya ito palalampasin. Mag-ingat ka rin. Hindi ako natatakot. Sa teritoryong ito, wala siyang magagawang gulo. Tay, kailangan mong pagbayarin si Lin Fanshon na iyan. Ikaw din, special ka rin. Ang barko ko ay nagkakahalaga ng 6,000,000. Tapos sinira mo lang ng tuluyan. Nakakahiya. Kasalanan ng mokong na si Lin Fanshon na ayaw magmakaawa. Kaya ako napahamak. Tay, kailangan mo akong ipaglaban. May paraan na ako para mapalabas siyang magtagumpay. Kahit anong paraan, kunin niyo ang tuna. May 2,100 gin na hari ng isda ngayon. Dalhin niyo agad sa kabisera. Boss Lin, may mahigit 100 sasakyan tayo ngayon na nakahambalang sa daang dadaanan natin papuntang kabisera. Hinarangan niya ng todo ang daan natin. Sigurado, si Lin Jinbiao na matanda ang may gawa nito. Gusto niyang putulin ang kita natin. Shunzi, nabalitaan kong may problema ka raw. 10,000,000. Ako na ang tutulong maghatid ng kargamento mo, paano? Lin Jinbiao, siguradong ikaw ito. Subukan mo pang magsabi niyan ulit at tingnan mo. Papatahimikin kita. Sumuko ka na, Shunzi. Manumpak ang lahat ng mahuhuli mong tuna mula ngayon ay ibibigay sa amin. Saka ka namin patatawarin. Lin Jinbiao, may mga tusong galaw kayo. Pero masyado kang matalino. Mapuputol mo man ang daan sa lupa, puputulin mo rin ba ang langit? Ito ang cargo drone na binili ni Manager Su. Pinakabagong high-tech. Sa loob ng 40 minuto, maihahatid na ang kargamento sa lungsod ng probinsya. Sa loob ng 40 minuto, maihahatid na ang kargamento sa lungsod ng probinsya.
Sa loob ng 40 minuto, maihahatid na ang kargamento sa lungsod ng probinsya. How, ikarga ang mga paninda. How, ikarga ang mga paninda. Bilisan ninyong kumilos, wag nating hayaang mabilad ang isda. Bundok. Gumastos ako ng 500,000 sa planong pinag-isip ko ng husto. Tapos nasira lang ng ganito. Biyaw. Nagbago na ang panahon. Sa negosyo, utak ang puhunan. Sa laki ng ulo mo, gusto mo pang makipaglaro sa akin. Talaga bang nauunawaan mo ang nilalaro mo? Linjin Biao, hahaha. Matagal na naming alam na may pakulo kang madumi. Kaya sa biyahe papunta sa lungsod ng probinsya, naglagay kami ng mga kamera sa lahat ng dako. Pumunta na ang presidente ng asosasyon para dakpin sila. Hulaan mo. Ibubulgar ka kaya nila, ikaw na utak sa likod ng lahat. At isusumbong ka. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa inyo? Napilitan lang din kami. Si Lin Jinbiao. Ginamit niya ang kabuhayan namin para ipitin kami. Wala rin kaming magawa. Si Lin Jinbiao ang nag-utos. Kung tutulong ka, sa kanya ka tumulong. Bilisan ninyong tulungan si Lin Jinbiao na bumangon. Bilisan ninyong tulungan si Lin Jinbiao na bumangon. Bilisan ninyong tulungan si Lin Jinbiao na bumangon. Lin Jinbiao, ikaw ang nag-utos sa mga taga-Nayon na kumpunihin ang mga pampublikong pasilidad. At panatilihin ang kaligtasan ng publiko. Nag-donate ka ng 1 milyon. May iba ka pa bang palusot? Ako. Inaamin ko, 1 milyon lang iyon. Halos nalugi tayo ng 6 na milyon dahil sa kanya. Wala tayong magagawa, ganyan ang patakaran. Pero nailista na siya sa listahan ng mahigpit na binabantayan. Sa susunod na mga haspa siya, paparusahan siya ng mabigat. Sobrang bigat ng parusa. Tiyak na hindi magpapatalo ng tahimik si Lin Jinbiao. Kung puro depensa ka lang, mas mabuti kung ikaw ang unang umatake. Agawin ang yaman ni Lin Jinbiao. Tay, si Lin Fanshon, ang cute na iyon, kailangan talaga nating tulungan siya. Hindi pwedeng hayaan siyang magyabang ng ganyan. Huwag kang mag-alala. Nakaayos na ang plano ko. Sa pagkakataong ito, ang lahat tungkol kay Lin Fanshon, akin na. Ano ang pakulo mo? Nasuhulan ko ang mga tao sa paligid niya. Sinabi sa akin ng impormante na ito. Makakahanap si Lin Fanshon ng Golden Fishing Ground. Lahat ay dahil bumili siya ng software mula sa isang malaking kumpanya sa ibang bansa. Kung ganoon, bibilhin din natin ang software na iyon. Para maagaw natin ang Golden Fishing Ground ni Lin Fanshon. Tama ba iyon, bilhin na natin agad. Pumunta rin tayo para manghuli ng tuna. Tatawagan ko na para bilhin. Hello. Kayo ba ang may hawak ng dayang biotech ko? Ati, gusto kong bilhin ang software ninyo. Kung software ang bibilhin mo, mahal ang amin. Hindi namin basta ibinebenta. Hindi problema ang presyo. Magkano? 50 milyon sa isang taon. Ano, 50 milyon kada taon? Ang mahal niyan, sabi mo mahal. Kung mahal para sa iyo, huwag mo nang bilhin. Pa, ang ingay ng kumpanyang ito. Pero kung may kahit kaunting lakas lang tayo, hindi tayo maglalakas loob na mag-ingay ng ganito. Pa, bakit hindi natin subukang bumili ng 1 taon? Makahuli ng 1 tuna sa 1 araw. Kaya nitong kumita ng 300 milyon sa 1 taon. Sobrang sulit, di ba? Kung ganoon, gumastos ng 50 milyon para bumili ng 1 taon. Naglabas ako ng 50 milyon. Diretsong transfer. He, pa. Nakuha na natin ang software na ito. Diretsong kunin muna natin ang supply source ni Lin Fanshon. Unahin nating kunin ang supply source niya. Hahaha, Boss Zeng. May premium bluefin tuna ako rito. 20% na mas mura kaysa kay Lin Fanshon. Gusto mo bang magtagal ang partnership natin? Matagal ko nang pakiramdam na sobrang mahal magbenta si Lin Fanshon. Kung may maibibigay kang supply, ibigay mo sa akin. Pero kailangan may kontrata. Kapag hindi ka nakapag-supply, 2 milyon ang danyos. Siguradong kaya kong mag-supply. Kung kaya mong mag-supply, mas marami pa akong may refer na bigating kliyente sa'yo. Salamat, Zeu. Pwede tayong lahat pumirma ng kontrata.
Kung hindi ko masupply, ako ang sasagot. Ang saya nito. Lin Fanshon. Lahat ng kliyente ni Xiao Zhuang nakuha na namin. Tapos na si Lin Fanshon mula ngayon. Lin Fanshon, huwag ka nang umasa pa. Lahat ng kliyente mo pumirma na sa amin. Hindi na namin kailangan ang mga paninda mo. Hoy, Zeo. Bakit hindi mo na kinukuha ang tuna ko? Boss Lin. Malaki ang order mo. 20% na mas mura kaysa sa iyo. Siyempre, sa kanya ko kukunin ang paninda. Wang, wag mo akong sisihin. Negosyante ako, hinahabol ko lang ang 20% na tipid. Hindi maliit na halaga iyan. Hahaha, Shonzi. Nakuha na namin ang software mo. Mula ngayon, akin na ang kita. Sa amin na rin ang mga kliyente mo. Napalitan ka na namin. Hahaha, bait nyo naman. Hahaha, bait nyo naman. Hahaha, bait nyo naman. Kung gusto mong gumawa ng malaking bagay, kailangan marunong kang maging mabait. Kung di ka kumbinsido, pwede ka ring maging mabait. Lin Jinbiao. Maaga pa para magdiwang ka. Mga kasama. Kamakailan, may isang foreign company na tinatawag na Dayang Biotechnology. Masamang kumpanya iyan. Ang software nila, 50 milyon sa isang taon. Puro panloloko lang. Chairman, ano ba ang sabi mo? Ulitin mo nga. Dayang Biotechnology is a scam company. Naiintindihan mo ba? Yung software na 50 milyon sa isang taon, peke. Siyempre, pek. Pek. Siyempre, pek. Imposibleng may produktong kasing mahal ng 50 milyon sa isang taon. Paano magiging masama ang ganoong produkto? Bumagsak na ang iskandalo. Yung foreign company na iyon, pang-scam sa pera talaga. 12 ng kumpanya ng pangingisda ang nalugi ng husto. 50 milyon ang pinambili, hindi na mababawi. Tapos na, peke ang software. 50 milyon ang nalugi, ubos na ubos. Mukhang naloko si Lin Jinbiao ng 50 milyon. Bro Sean, ang galing ng balik-taktika mo. Isang peking balita. Napalugi si Lin Jinbiao ng 50 milyon sa isang iglap. Si Lin Jinbiao, paikot-ikot mo na naman siyang niloloko. 50 milyon lang iyan, pampagana lang. Para matulungan ako. Kasama ni Lin Jinbiao ang 20 bigating tao. Pumirma siya ng kasunduan sa bayad pinsala. Kung hindi makapag-supply ng mga paninda, bawat isa sa kanila, 2 milyon ang babayaran. Ang kabuang bayad pinsala ay lampas 300 milyon. Ang kabuang bayad pinsala ay lampas 300 milyon. Ang kabuang bayad pinsala ay lampas 300 milyon. Gusto nang yumaman ni Lin Jinbiao. Sino bang nagsabing mabait ang puso niya? Gusto niya akong iahon sa tagumpay. Pero kung may kaunti pa siyang konsensya, hindi na sana siya nagpakahiya. Hindi na ako magdodonate. Hindi ako pipirma sa kontrata. Ano nang sabi mo? Pangulo, napapirma nila ako sa kontrata, ako. Sino ang tumulong sa'yo na pumirma sa kontrata, Lin Jinbiao? Sabihin mo nga, voluntaryo ko ba iyong pinirmahan? Itong donasyon na ito, magdodonate ka ba o hindi? Kung hindi ka magdodonate, ituring mo na lang na business charity iyan. Ang halaga ng charity ay lampas 300 milyon. Pasok ka agad doon at mag-aral ng 5 taon. Tapos na, ubos na. 300 milyon na donasyon. Ibenta niyo na lang ako, hindi pa rin aabot dyan, huhuhu. Kahit oras din iyan. Pakitaan niyo naman ako ng awa. Pakawalan mo na ako. Wala talaga akong ganyang kalaking pera. Pangulo, sumusunod ang taong ito sa kasunduan sa negosyo. Hiniling kong i-freeze ang lahat ng ari-arian niya. Tapos ibenta sa subasta ang mga ari-arian niya. At sa huli, ibigay sa amin. Naka-freeze na ang kasunduan sa addendum. Hindi ko dapat ginawa iyon. Wala nang natirang ari-arian si Papa. Paano na tayo, huwag kang mag-alala. May bigas pa ba sa inyo? Kaya pa rin nating mabuhay ng maayos. May bigas pa si Mama.
Lagot na, Linzong. Enrek. Lin. Dinala niya ang 30 milyon at tumakas papuntang abroad. Paano mo nagawang dalhin ang cash at umalis? Kayong dalawa, mga cutie. Dito na lang kayo magdusa sa lungsod ng Sihay. Nagpakasaya na ako. A-block. A-block. Kayo ang nagkamali. Kailangang mag-aral ng 3 taon. Lahat huli na. Kuya Sean. Nabigyan na ng leksyon sina Lin Jinbiao at Lin Jiahao. Lahat ng negosyo nila ay isinangla para sa donasyon. Ganap ng wasak ang pamilya Lin. Ang gawang kasamaan may kapalit na kapahamakan. Ito na ang susunod na eksena. Sean. Ang aming teknolohiya sa pag-aalaga ng bluefin tuna ay may malaking breakthrough. Tinatayang aabot sa 500 milyon ang taunang kita sa pag-aalaga. Sa pagtaya, ang pangingisda ng mga lin. Ang pangingisda ng mga lin 3 taon na. Sa pangingisda ng mga lin, nakapagpatayo ako ng mahigit 20 isla. Ang taunang kita sa pag-aalaga ay umabot sa 1 bilyon. Naging hari ako ng pag-aalaga sa Jiang Province. At si Suxiaxia, ang napakagandang babae, ay naging asawa ko rin. Naniniwala ako na basta masipag at matuwid. Tiyak na yayaman ka. Kuya Sean. Sa pagkakataong ito, may natitira pang 3 asul na sharkfish na tig 1,000 gin. Mas lalo ka ng astig, Haozi. Kuya Sean, gusto mo bang palakihin pa natin ito? Sa loob ng 3 taon, magiging pinakamalakas na hari ng isda sa buong mundo.